Yung mga payat dito na gustong magdagdag ng timbang, kailangan mo munang gawin is alamin ang maintenance calorie mo. Kasi dyan ka magbabari, dyan ka magbe-base. Pag alam mo doon sa maintenance calorie mong yun is 1 week, 2 weeks, 3 weeks, hindi gumagalaw yung timbang mo, nananatili ka pa rin doon, mag-add ka lang ng at least 200 calorie. Nasa around 200 calorie lang. Kasi iniiwasan natin dito is yung mag-accumulate ka ng sobrang daming fats. Ito yung sinasabi mo na, kain ka ng kain pero hindi ka na dadagdagan ng timbang. So yun, mataas ang maintenance calorie mo, ibig sabihin. Meron dito mga nagsasabi na, bakit yung kilala ko? Gabundok yung kinakain na kanin pero hindi siya tumataba. Yung mga tao pong yun is mataas ang calorie maintenance. Hindi sila lumalampas do sa maintenance calorie na yun kaya hindi talaga sila tataba or hindi sila mag-i-increase ng weight, hindi sila lalaki. Kung yung sinasabi mong payat na yun is matangkad, di ba? Malaking tao. Example, 2,500 ang calorie maintenance niya. Ngayon, ikukumpara mo yon sa isang babae na example, ang height lang niya is 5'1", na ang calorie maintenance lang ng babaeng yon is 1,500 sa isang araw para ma-maintain mo yung timbang mo. So, syempre, sinong mas makakakain ng marami? Yung 1,500 na calorie or yung 2,500 na calorie? Ngayon, itong si ate, na mababa ang calorie maintenance, hindi siya pwedeng lumampas dyan sa 1,500 dahil tataba talaga siya. So, mga magtatanong, bakit ba kasi ganun? Ba't iba-iba bawat tao? Kasi meron po tayong tinatawag na TDEE. Total Daily Energy Expenditure. So, dito nakabase lahat. So, ang katawan natin is gumagamit ng energy. So, para yung mga kinakain natin is parang ayun yung magsisilbing battery. Alam mo, para gumalaw tayo or umandar tayo. Ang katawan ng tao is mayroong tinatawag BMR, Basal Metabolic Rate. So, ibig sabihin ng BMR is ito yung energy na kailangan ng katawan mo para mabuhay ka. So, overall yon. Paggana ng utak mo, yung kuryente sa utak mo, pagtibok ng puso mo, yung pagtatrabaho ng atay mo, yung kidney at kung ano-ano pang function sa katawan mo. So, yan yung BMR. So, mataas ang contribute niyan. 70% siya. Diba? Thermic effect of food. So, gagamit ang katawan mo ng calorie para tunawin yung kinain mo. Yung ginagamit mong energy kapag nag-exercise ka. At meron tayong ginagamit na energy kahit sa mga simpleng bagay lang na galaw-galaw. Gumagamit ngayon ng calorie ng katawan ko kasi yan, pag nagbablog ako, diba, gumaganto-ganto ako. Yung pag-tap ng paa mo, yung pag-cellphone mo, so lahat yan, ha, nagko-contribute sa ganon. So, ayun ang tinatawag na TDEE, Total Daily Energy Expenditure. At ang isa pa, bonus tip, wag lang basta mag-add ka lang ng calorie. Samahan mo rin ng resistance training. Hindi ko nire-recommenda yung mag-calorie surplus ka, ha? Or magdagdag ka ng calorie nang wala kang exercise or nang wala kang gagawin. So, kailangan combo siya. Calorie surplus plus resistance training. So, yun lang yun. Tapos makikita mo na yan monthly na yung timbang mo tumataas na. Tapos parang lumalapad ka na. So, yun lang muna sa video na to. Mag-follow na lang ako. Maraming salamat. Subscribe and follow Cloud's Fitness for more fitness content.